Unya ang lesson 18, the final judgment mao ni ang atong isgutan karon. I think sa niatong Domingo nagisgot po ko ani under the title of the two destinies gahapon, o giapil pa ganin ako tong site ang the Apostles' Creed, ang pagtuo or pagtulunan sa mga apostolis. Naay giingon dito nga si Jesus Christ will come from heaven to judge the living and the dead. O mao na siya. Okay, so ang atong pagtulunan karon is lesson 18, the final judgment. Mao ni ang katapusan nga paghukom. Na may daghang mga paghukom. Apil karon usahay hukman, pero kini mo katapusan. Final na ni siya, ang resulta ni final. Kung karon dunay mga Kristohanon nga usahay ingno na to gihukman sa Dios, pero kung atong susihon ug maayo, dili na siya final judgment. In fact, dili magani siguro na judgment, mga disiplina na sa Dios kung ikaw anak sa Dios. Kay nag-ingon man ang Bible nga kung gihugma ka sa Dios, iya kang disiplinahon. Mao na giingon sa Biblia. So those are disciplines of God. But here, final. In other words, wa lagi kay lusot ani. O once nga mahatag na ang hukom, di na mo sa final na. Revelation chapter 20 verse 20, kining atong bersikulo nga gisgutan diri, books were opened, the book of deeds and the book of life. So ini nga picture, kining nga drawing ba na may porma og throne diha, puti kayo gasidlak, na may galing ko diha, wa man koy makita, di maklaro, murag naa, pero di ko kaklaro. Pero artist conception na po ni siya tungod sa kasanag, kahayag sa presensya sa Dios. Unya doon ay mga scroll, mao man ilang libro sa una, mga scrolls, di man para sa atong libro nga style sa una, panahon pa sa atong Ginoo o sa mga magsusulat sa Biblia. So ingon ana ang porma sa ilang mga libro, lukot-lukot. Mo nang panahon sa katapusang paghukom sa Dios, doon ay gipangisgutan nga mga libro nga giukban o giablihan. Nya atong makita sa atong pagbasa later on nga kini di ay libro sa mga binuhatan, book of deeds. Nya doon na po'y special nga libro nga gingalan og the book of life, ang libro sa kinabuhi. Okay, mao ni ang atong summary sa pagtulon-an mga igsoon. There will be a final judgment. At that time, those opposed to God will be judged according to their works. Whoever is not found written in the book of life, together with the devil and his angels, the beast and the false prophet, will be sentenced to eternal punishment in the fiery lake of burning sulfur, which is the second death. Now, kining fiery lake of burning sulfur, sa karaan nga translation, gi-translate lang na siya. In other translations, gihuban na siya as the lake of fire. Pero kining lake of fire, kining klase sa fire is kining nasumpay man nga brimstone, no? Lake of fire and brimstone. Nya diri ang lake of fire mo ning fiery lake. Nagkalayo nga lanaw o lake mo na siya. Nagkalayo or kalayo ba gini ang kalayo murag lanaw ba murag lake. Lapad kayo. Unya say hinungdan, well gi-describe in terms sa atong masabtan, init kaayo nya, dira ba gini mapaong burning sulfur. Unya gitawag ni siya kining fiery lake of burning sulfur, gitawag ni ikaduhang kamatayon, the second death. Second death. Nganong na second ba ni? Well, ang primero is kining kita na tao ta physically, nahimot ang tao, na tao ta. Ginikan sa atong mga ginikanan sa inahan. So ini katao na to, nahimugso ta. Mao nay primero na tong pagkatao. Unya matao ta ingon nga membro sa human race, human family. Ang tanan nga mga tao nga mataw ingon ana mo abot gyud sa kamatayon. Mo nay resulta. All who are born
who were born, who are born today, and who will still be born, ingon nga mga tao, members of the human race, mga matay gina sila. Mao na ang kasagaran nga mahimo nga major premise sa mga sample sa syllogism sa logic ba. All men are mortal. Oh. Why question, ana? Why question? Tanan mga matay. Katong tanan nga natawo sa physical, sa lawas ng paagi, na ilang nanay, na ilang tatay, natawo sila, mamatay pod sila. Physical, that's physical death. Unya gi-describe na ni James in chapter 2 nga nag-ingon nga the body without the spirit. No? God has created us human beings, body and spirit. Mao na nga og magbulag na sila, James tells us nga the body without the spirit, so dunay time nga magbulag sila, ingon siya the body without the spirit is dead. So patay, napatay. Mao na nga tawgon nato ng lawas nga nagbuyon na diha nga wa nay kinabuhi, ingon to patayng lawas. Pero nganong mahitabo mo nas mga tao tungod kay dunay spiritual death nga naguna ana, which is separation. Mo nay I think mao nay basic meaning, no, basic understanding nato sa kamatayon. Separation ba, body spirit join and then nag-separate, patay physically. And then nganong nahitabo na tungod kay there was a prior separation. Unsa man ni prior separation between God and man, sa diha nakasala ang tao. Nag-ingon man ang Bible nga for all have sinned, unya unsay bayad sa sala. Nag-Bible nag-ingon pod the wages of sin is death. Mao na siya. So sa diha nga na-separate ang tao sa Dios, kamatayon po na, pero that is not physical kind of death. That is a spiritual kind of death. Mao na basic nga problema sa tao ang pagkahimulag niya sa Dios. Patay siya atubangan sa Dios spiritually. Okay, that's the reason why we die physically. Mao na hinungdan nga nung niabot ang kamatayon sa kalibutan. So ang kini physical death, mo ni ang presuppose nato diri sa atong gibasa nga first death. Pero kana siya dili mo katapusan. Kay may lang unta tuno kung tinuod pa ng parihalan ta sa kuan ba. At sige nga ani. Murag bato ba, o mubungkago ng bato. Wanay bato na arag gyapon yung mga materials change ra siya lain. Pero wa na siya. Mura ba og inig-ending sa atong kinabuhi, wa na sad ta. Pero unfortunately para sa mga tao nga nagkinabuhi, in view of that nga gahuna-huna nga wa nay kinabuhi luyon ini kinabuhi, unfortunately para ninyo dili na tinuod. Ang Biblia nagtug-an nato nga dunay kinabuhi labaw pa or sobra or latas pa ini kinabuhi, so that ang mahitabo mao nga nagpadayon siya nga dunay consciousness. Well, ang mahitabo mo nga kung mamatay ako sa katao nga naas pagpakasala, moabot ang adlaw nga buhion siya balik sa Dios aron dadon nga tos paghukom. Unya dayon inikahuman mo nan nga ilabay siya kining niya dito sa fiery lake of burning sulfur. Unya mao na toy eternal separation from God and from what is good. O gitawag to siya second death. Okay? So nataas man hinon akong explicar ana, do na ra ba poy additional po natong explanation ana later on. Pero mo na siya ang mahitabo. Kadtong tanan nga muupo sa Dios, nga di gusto magpailalom sa Dios, wala magpailalom ni Kristo, ingon nga iya tinun-an, hukman sila. Unya kinsa may maluwas kanang dili mahukman ana nga final judgment. Katurang mga ngalan nga nalista diri sa libro sa kinabuhi. Okay. Unsa kunay mahitabo alang ni atong mga dili mo tuman sa Dios? Matod pa sa Bible, they will be raised and judged according to their works. Sumala sa ilang binuhatan. Lisod man og hukman nimo ng tao og silutan nimo ng tao unya wa siya gihimo, wa siya nabuhat. So ang ilahang paghukom will be according to their works, which is dautan nga mga binuhatan. Unya unsay mahitabo human ana, silutan sila dito sa lake of fire. Dito fiery lake of burning sulfur.
forever. Mo ni nisamot kapait kay fiery lake o burning sulfur pa, lake of fire. Unya, forever pa gyud. Mo na nga it is called the second death nga wa nay remedy ana, wa nay remedyo. Ibutang na to, ug do na may mga daotan nga manghitabo na to aron kalibutan na maremedyohan para siya. Pero kung moabot na ni siya ining final judgment, mapanis kay ingon ana, wala na gyud remedy na siya. So mo na nga moingon ta kaluoy ba ka kuyaw ba day ana, kuyaw gid tuod na, kuyaw gid tinuod. Mao na nga sa di pa na moabot, sa doon na patay chance karon o doon na patay kinabuhi, kinahanglan mo maghinulsol ta o modangop ta sa Ginoo. Moingon ta kung magbag-o ta sa atong kinabuhi. Well, dili man ta kabag-o sa atong kinabuhi sa atong kaugalingon. Ang ato is atong tugyan sa Dios sa atong kinabuhi. Pinagi sa paghinulsol o pagpailalom kang Kristo. Pagdangop kaniya. Nya, ang Dios na mahibaw na to. So ingon ana, lisod kayo og di ta ka atiman ana. Di na nato nahuwaton. Karon ato na nabuhaton samtang may panahon pa. Kay moabot ng panahon na mao na wa nay remedyo. Okay, so while today is still called today, matod pa sa Bible, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Pumuka nyo kasing-kasing nga magmadinawaton mo sa Dios, pinaagi kay Jesucristo. Karon, tungod kay karon, matod pa sa Bible, now is the day of salvation. Okay. Now kinsa may silutan aning gingalan og everlasting punishment? O ang nag-una gyud nga gibutang nako diri, the devil, the devil's angels, the beast, the false prophet. Kining ang una gyud actually no katong mabasa ni nato, ang una gyud is kining the beast and the false prophet, kanang mga otoridad sa Book of Revelation nga gisgutan ba in the end times unsay mahitabo. Pildihon sila ni Kristo, unya sila mo unang dakpon og isulod didto sa lake of fire. Unya dayon kining uban, sure gyud ko nga ang devil padugyan na dito. Unya ang katong mga anghel niya, katong mga datang mga espiritu nga sunod niya sa iyang rebellion batok sa Dios. Pero ang makasusubo lang kay kining number 5 kay daghang mga tao ba nga mga human mga kauban nato ba sa human race nga gianhi na unta sa atong Ginoong Jesucristo. Nagpakamatay siya sa krus tungod og alang kanila aron sila mapasaylo. Pero ang nahitabo wa lang gihapon magpasaylo, wa lang gihapon magsilbi. Mao na nga wa sila naghinulsol, wa nangalagad sa Dios. Wala nila halad ilang kinabuhi kang Kristo. Wa sila nalista sa libros kinabuhi. Imbis nga dili unta sila maapil, karon maapil na sila. Mao nay subo kay pamalandongon. Mao nay atong tahas nga gihatag sa Ginoo nato nga maluwas sila gikan anang final judgment. Unya mahimong mga membro sa panimalay sa Dios. Now, Revelation 19:20, mao ni ang atong unang basahon mga igsoon with regard aning final judgment. The beast and the false prophet in the book of Revelation. But the beast was captured, and with him the false prophet who had performed the miraculous signs on his behalf. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. Wa na gani huwatang mga matay. Giitsa dito sa fiery lake of burning sulfur. And then Revelation chapter 20 verse 11 to 15, mao ni ang last 5 verses of Revelation 20 which concerns the end times, ang mga last nga mga panghitabo ni ining present age of this world. Then I saw a great white throne, final judgment na ni, and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. Sulim kaayo ni, kuyaw kaayo. And I saw the dead, tanang nga matay, great and small, standing before the throne. Wa gyud dem exempted, tanan gyud ay. Hasta nga matay, di day pwede nga maingon ka nga may pagmamatay na lang makaikyas ko aning tanan, no, dili day ka pwede makaikyas. Busa, do not be deceived. Ayo pagkailad. Mga problema nimo, imo mga sala, imo mga kalapasan, di ka makaikyas nga
maghikog ka, magpakamatay ka diri, or lamyo na lang ka sa bakunawa, no, di ka makaikyas ara. Ngano man katong nangamatay ingon diha, oh, great and small, butindog at tubangan sa before the throne sa final judgment. Unya, books were opened. Umuna na ang katong gihisgutan nato nga book of deeds. Na diha nakalista ang mga binuhatan nga dautan. Tanang mga binuhatan. And then there was another book, special ni, which is the book of life. Timan ina, the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Sa imong gibuhat ng hukman ka diha na may maingon, ay Ginoo, nakasimba bi ako Ginoo. Nakasimba bi ako, buotan bi ako nga tao, maghatagon bi ako. Okay. Pero wala ko kahibaw kung sa record sa Ginoo diha, pero basig maingon siya, simba lagi ka, pero sa sige nimong simba, di man simba imong tuyo, ang imong tuyo lain man. Ikaw na lang mag-imagine unsa nang klase nga lain. Or simba lagi ka pero ang imong kinabuhi iniguli nimo sa inyo, mura makabanyag, mura kagyawa, imong binuhatan ana, etc., no? Yun ana ba ang Ginoo na lang mahibaw ana, mas mahay. Masuhito pa man siya ana niya gi-record na bagila na sa iyahang record book. Ang ato matang mga bookkeeper karon mo record magina sila, ilang ginasubayon ang mga katapusang sintabo, di magina mawala. Now, kutihan ang mga bookkeeper o accountant mahitawala ng dila sintabo nga ilang i-trace. Makaingon putang mas kutihan ang Dios kanda diha gi-record tanan nga binuhatan. Why maka-eskapo o why makapang excuse ba nga Ginoo mao man na. Susihon mas Ginoo unya di lang kay ang makita nga binuhatan kundi ag siya nakaila o nakasabot sa imuhang mga motibo sa kasing-kasing. Kahibaw siya na. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it. Death and Hades gave up the dead that were in them. Wa gyud lagi exempted. And each person was judged according to what he had done. Pareha tanan, patas tanan. What they had done. Unsa may ibutang nato sukdanan sa Dios ana. Ang pagkamatarong sa Dios mao isukdanan. Ang pagkamatarong sa Dios ug ang ilang pagtuman sa sugo sa Dios nga gihatag, whether katong gisulat sa libro ni Moses or ang masabtan diha sa ilahang moral nature. Then death and Hades, notice, death and Hades mura gi-personify ba ang kamatayon, ang Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Unya dunay last. If anyone's name, and this is murag mag-imagine ko ani kuyaw nga bersikulo ha ba. Kuyaw ni bersikulo ha. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Ya ako gi-appeal ning drawing diri. Basig dunay uban mahinomdom ninyo. This came from kaning booklet sa una, gamay nga booklet. Ang title ani nga booklet, This Was Your Life. I think this was published by Jack Tichik Publications. Kung nakakita ka na nga mga publications, doon na may ubag i-publish ana nga publisher, di man sakto, di mo ko ganahan, di ko ka tuo ba. Pero daghan pod ang i-publish nila nga doon na mga kamatuoran nga kini usa ni sa mga magamit nato. Nag-illustrate lang ni siya. Di man gyud tingali ingon ani nga exactly nga panghitabo. Pero ingon ani pag-illustrate sa general idea sa mahitabo na nahigayon na, no? Panahon na sa paghukom, ang naglingkod sa trono ni mando sa iyahang anghel ingon siyang sulugoon ingon diha, open the book of life. Kaya aron pagitaon og lalista ba ni tawhana sa book of life, unsa may tubag sa anghel ingon siya, his name does not appear, Lord. Ay wa nakita. O ako pa siguro to ba naingon ana. Kano makita ako kuno tanaw di susihon kuno nato basig na misplaced to, basig na wrong spelling ug asa nabutang. Kay kita baya bisag sa kanang mga government records na to, maglisod biya ta na usahay pangita sa tungan kay asa na nabutang, na misplaced ba kung asa o na wrong spelling ba. Uro ba gyud ka ma-record. Pero ang libro maguni sa Dios,
di man na masayop. Unya wa man nakita yangan. So unsa may buhaton? O mao na hukom, depart from me. Asa na gikan? That is from the verse Matthew chapter 25 verse 41. Nag-ingon, depart from me, ye cursed, into everlasting fire prepared for the devil and his angels. Giandam di ento to para sa yawa o sa iyahang mga anghel. Naapil ang mga tao tungod kay nag-apil mga tao sa iyahang mga daotang mga lihok. Mao na, depart from me, pagkakuyawa. O sa Matthew 25, sunod pa nga kini nga bersikulo, kini sunod, and this shall go away into everlasting punishment. Everlasting punishment. Pero doon ay contrast, ingon diha, but the righteous into life eternal. Okay? Mo na nakanindot. Pero just imagine, baka namahal na to sa kinabuhi nga dili wa nagalagad sa Dios ya kuan pagsupak-supak sa Ginoo. Wala magpailalom sa iyang kinabuhi sa pagkatinon-an ni Jesucristo. Labi na og mahal sa atong kinabuhi, labi nang miyembro sa atong pamilya, murag pait kay palandungon ba, sakit para nato ba. Mo nang importante nga kinahanglan matabangan nato, iampo nato nga kita tanan sa atong pamilya madagyod. Ingon man, they shall go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. This was your life. Mo na title sa booklet. Pwede na nimo ma-search sa internet. I think makita na nimo murag naapay gahimo anig video nga murag ingon ani. And if your name was not found written in the book of life, you are cast into the lake of fire. Revelation 20 verse 15. Wag you lusot. Sin always finds you out. Now, what is the Bible advice para dato nga ni apata karon? Ni apata wa pa na moabot ba? Salamat sa Ginoo nga wa pa na moabot kay og niabot ta wa na gid chance. Di na ta kaingon nga mag-usab ta sa kinabuhi, di na ta kaingon nga maghinulsol ka, di na ta kaingon nga magpailalom ta ni Kristo isip iyang tinun-an. Kay kung niabot na humana ang chance. Doon na magoy cut off. Dili man tao gasira ana pareha atong arka ni Noe. Sa diha nga wa pa to mahuman, sige pagwali si Noe. Ang mga tao di minaw, dugay kayo hangtod na human unya paulanon na sa Dios aron iyahang lunupan ang kalibutan. Gipasud niya si Noe sa arka apil tong mga mananap nga gidesignate. Unya pagsud ni Noe dito gisirhan sa Dios ang pultahan sa arka. Unya nagsugod ulan, ni baha. Ka-imagine ka sa mga tao nanuktok sa arka. Pero unsa may mahimo ni Noe, wala si mahimo. Og siya patoy galak ato, pwede tingali basig maluoy to siya, irang ablihan, pero ang Dios gisira ingon ang Bible ang gisirahan sa Dios. Mo ni nga kung niabot na sa boundary, takna na. Nahumana ang panahon sa grasya nga pwede tag maghinulsol ta og modangop sa Ginoo. Mao na wa nay remedy. Mao na nga importante gid, we cannot overemphasize the fact nga kinahanglan karon while it is day kay moabot na ang kangit-ngit sa paghukom sa Dios, wala na ta. So karon unsa may advice sa Dios sa Biblia alang nato kita. Ako lang ingnon diri, if your hand causes you to sin, cut it off. Ang atong Ginoo may gasulti ana. And if your foot causes you to sin, cut it off. And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell. Mag-imagine ko uy, kining kamuta kasa ra ba ni daw saon man nako putlon potol sa ubang mga nasod, di ba, doon na may kawatan kuno ka putol ya imong tiil sa kaysa sa tiil maka-imagine na lang ta putlon kung mao man hinungdan nga nakasa ka mata noon kay murag kaingon tag daghan dinig
hinungdan ning matahan ah tusokon lisura, pluck it out. Dito sa lida sa una nakita nako, nakalimot na hinungkos title. Pero ang iyang siya na-expose sa radiation sa X-ray, ang iyang mata na X-ray pod. Niya siya namatay. Muna makakita siya bisag unsa unya tungod sa iyang newfound powers kita. Murag siya nindot niya pagkahuman kay gigukod naman siya sa gobyerno kay aron tun-an. Unya pagkahuman pod daghan mang nahimo na hinunay niya sa tungod ato iyang power, murag iyang X-ray eyes. Niya sa tanto niya dagan-dagan nakasuod siya simbahan. Niya ang giwali sa magwawali kay mao man ning bersikulo ingon man, if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell. So di forward siya, naghinulsol siya, iyahang gitugyan ikinabuhi sa Ginoo niya. Iyahang gilangkat ang iyahang mata. Luo. Maka-imagine ako iskita no. Yeah, moto. Kay aron nga giliteral ba niya ba? No, I don't think ang literal sense ani is enough. I don't think the literal sense is enough. But I will just ako metaphorical, whatever it is, no, whatever it is nga cause you to sin, to kanang di ka makasud ba sige harian sa langit. Kato maka-impierno nimo, whatever it is nga maka-impierno nimo, mo na imong tangtangon gikan sa imong kinabuhi. Bisan unsa. Sakit manggaling, sakit doon ay daghang mga tanan nga sakit gyud. Anong sakit ka no? Or lisod ba ka buhaton? But whatever it is, whether sakit or difficult or unsa pay hinungdan, naara nimo no? Ibaylo nimo ang eternal welfare nimo, ang imong eternal life, ang imong eternal enjoyment in the kingdom of God, imong bayloan for just a very very short time, few years dili sa kalibutan, mag enjoy ka diri, isi ka. Onya afterwards the judgment of God falls on you, onya forever and ever in the fiery lake which burns with burning sulfur. So lisod kaayo imo ibaylo, no, ayaw gid ibaylo. Ako lang hangyo lang, di ba, which is tunay dakong consequence alang natong tanan, no. In other words, ang buti pasabot ato as far as sa ako pagkaron, no, sa ako pag-explicar, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Yang litag ta, singa nani mahigtan ta ba, yung mga sala nga murag magapos ta. Muna itambag sa Hebrews 12:1. Ato nang isalikway, atong putlon kanang mga habit nga ingon ana nga di maayo nga maka-entangle ato and then mawala tas pagalagad sa Ginoo. 2 Peter chapter 1 verse 10, make your calling and election sure. In other words, gunahuna ka nga ako na ni okay ra ni sa ni no. Make your calling and election sure. Kay we only have this life, and then afterward we face the judgment of God. Ang nakanindot lang sa mga Kristohanon kay kung makaplaganta nga naa kanunay ni Kristo, no? Ini atubang nato sa Dios ang atong atubangon dili ang penalty, dili punishment, kundi vindication. I-pronounce ka nga iya man ka ni Christ, you are in Christ. Sa ato pa gipasaylong na ka, gimatarong na ka, gibalaan na ka. For what reason? Tungod ba sa imong gibuhat? No, it is because you belong to Christ. O itanaw sa Dios, it is Jesus Christ. Iya makita ang iya pagkamatarong, mao na nga natago ta. Nindot nang na in Christ ta kay ang makitaan si Christ dili kita. Lisod na kita mo presentar sa atong kaugalingon kay lagpot kita dito. So, make your calling and election sure. In other words, remain in Christ. Throw off everything that hinders and sin that so easily tangles. Muna atong batayan ito on. So,
kita nga nagunahon na nga nagbarog ta sa grasya sa Ginoo o under sa iya protection, no? Ato ginang siguroon kay ang Biblia nagingon, let him who thinks he stands, no, beware lest he fall.